Alright, so for today's video is ituturo natin kayo sa Terminal 3, NAIA Terminal 3. Kung ano nga bang hitsura nito, kung may nabago na ba talaga. Kasi nung huli kong punta dito, hindi ako sure ha, kung ano ba yun, September, October or November last year na ako huling nakaapak dito, syempre pauwi ng Davao City. And may changes na yun, no? Ang napansin ko is nawala na yung nawala yung Jollibee sa baba, tinanggal. I mean that time hindi pa talaga tinanggal, no? Parang close pa lang siya. Tapos yung mga tindahan dito like mga 7-Eleven, ang iba andito pa nung araw, tapos yung iba naman ay medyo close na. So this time, for the first time ever sa taong 2025, wala na ho natin nakitang dito, no? Mga tindahan dito sa gilid. So ano ba yung mga tindahan dito na makikita dati? Dito na area lang ha. So mga 7-Eleven at kung ano na pa, no. So ang nananatili dito na iiwanan ay itong si Wendy's. So kaya pala kung napapansin nyo, 'di ba, parang mas lumuwag yung area. Tsaka yun, yung dati kasi itong gitna, itong area na to dito, mga upuan, no, diyan nakalagay. Tapos diyan nagilid naman tindahan. Pero kita nyo ngayon, 'di ba? Tinanggal yung mga tindahan, tapos yun, yung mga upuan nilipat na dito sa may gilid na area. And doon naman sa kabila, yung yun ang Jollibee dati. So panigurado wala na rin hanggang ngayon, no, yung Jollibee. So ang gagawin ho natin mula dito, aakyat ho tayo sa second floor, third floor, fourth floor, o ano pa mga floor. Iikotin natin, no, tingnan natin yung kailang tinatawag na department store or yung mga commercial spaces. Tama ba? Commercial spaces. Basta yung mga tindahan, mga paninda. Tapos makikita natin dyan ngayon ang pinagbago ko. Meron bang mga nadadagdag? Kasi ang sabi, parang ilipat daw sa taas. Parang pag sinabing food court or pag sinabing mga tindahan, nasa third floor daw lahat or fourth floor ba yun. Basta maliban sa Wendy's, no? So sila yung nagpaiwan dito. So ibig sabihin pala, yung mga 7-Eleven dito sa baba tinanggal, so nilipat na sa taas. So if that the case, dalawa na ang 7-Eleven, no, sa taas. And if that's the case, if that's the case, dalawa na rin ang Jollibee sa taas. Kasi may Jollibee na sa sa taas dati. Tapos meron din sa baba. So kumbaga parang parang dalawahan. Pati McDonald's, may McDonald's din sa baba. Tapos meron din McDonald's sa taas, so dalawa. So, kung tama yung sinabi nila na lahat ng department store, lahat ng tindahan ay ililipat na sa pinakataas. Doble-doble na. So, tingnan natin. Airline office, terminal transfer, elevators, restaurants and shopping. Anong floor ba yan? Pero sige, diretso na tayo dito. Meron namang elevator doon sa unahan para sa mga may dalang mga malita ha, mga malalaking mga bagahe. Pero syempre, gusto kong dumaan dito sa escalator lang, gawa nung wala naman tayong dalang mabibigat, di ba? So galing ng style ni Ramon at ng kanyang management. Kasi naalala nyo dati, di ba, last December yata na medyo nagkakagulo, no, nag-iingay ang mga tao dito sa Terminal 1, basta sa buong NAIA. Dahil nga sa yung parking fee ay sobrang mahal yata, parang nagiging 1,000 na mahigit, 1,500, parang nasa mga ganong number. And so dati kasi parang nasa hundreds lang, no, 300 yata, 400 ang parking fee. Ngayon daw ay nagiging 1,500. So ang nangyari, yung mga dating mga nakapark dito, yung mga nakaparking lang, no, like dito iniwan yung masasakyan, nawala, no. So ang nangyari, mas lumuwag, na decongest yung parking space. And napag-alaman na may mga iba pa ng sasakyan na 5 years na silang hindi ginawang tambakan ng masasakyan, no, ginawang tambayan, ginawang parkingan for 5 years. So doon na nabulok kasi sa napakaabot kayang halaga ng parking fee. So nung tinaasan ang parking fee into 1,500, so yun, wala na silang magawa kundi i-pull out yung mga sasakyan kasi sobrang mahal na, di ba? So ang galing ng strategy. Dati, marami mga nagreklamo. Siguro genuine naman yung iba. Nagrereklamo sila kasi kailangan talaga lang pumarada, pumark.
Kaso nga lang sa sobrang tinaasan na, sobrang mahal na ng ano itinaas. So hindi na afford. So hindi na siya makamasa, hindi na siya makamasa, no? Hindi na afford ng karamihan ng masa. So ang may kaya na lang, afford na lang is yung mga may mayayaman, no? Kaso yung iba kasi ginagamit kasi yung opportunity na mura lang naman eh. Diyan na lang 'yan, di ba? Kaysa doon sila sa iba babayad, mas mahal. So dito na lang, mas safe pa kasi gwardyado, di ba? Mas secured kasi naiya. So sana gano'n, no? Ito parang gusto kong i-relate yung usapin tungkol sa malaking parking fee sa malaking fines dito sa Pilipinas ng mga violation. For example, 'di ba sa ating mga napansin nyo ba? Madalas sa mga sa traffic rules violators ho natin sa Pilipinas is mga may kaya, mga may kaya, sabihin natin may pera, no, may mga sasakyan. Yung mga ang bilis lang nilang mag-violate. Ang bilis lang nila mahagawa ng mga violations. Wala silang kumbaga kahit alam nilang violation, alam nilang bawal, mali, sinusubukan nilang ilusot, di ba? So kung mahuli man sila, okay lang din kasi hindi naman makukulong kasi napakamaliit lang talaga ng fine. Ang liit lang ng multa, 'di ba? 5,000 pesos to 10,000 pesos. Afford 'yan ng mga may kaya. 'Di ba? Nakabili na sasakyan, so may kaya 'yang mga 'yan. So yung kawawalan talaga na maiipit sa mga ganong bayarin, kahit 500 pesos, iyak na yung mga 'yan, 'di ba? Matitikitan ka for the amount of 500 pesos. So yung mga tricycle driver, yung mga single motor, 'di ba? Yung mga pajak driver. So sila yung kawawa, 'di ba? Para sila yung masyadong nag-iingat. Sila yung masyadong nag-iingat sa kalsada, sa daan kasi nga hindi nila afford ang matikitan sila ng worth 500 pesos or 1,000 pesos. So sobrang laki, sobrang mahal na yun para sa kanila. Pero yung mga mayayaman, for example sabihin natin ito, set up for example si Chavit Singson. Naalala nyo yung dumaan siya sa may busway, sa may EDSA, carousel. So parang ang fine nun is ito lang akin lang to. I mean, hindi ako sure. Sorry now. So pero wala akong oras na maghanap sa i-google diyan. So kung meron kayong alam, pakisabi na lang diyan sa comment section. Kung hindi niyo rin alam, kaya na bahala maghanap sa Google, no. Tingnan niyo na lang kung ano yung pinaka numero. So parang sabihin natin parang nasa 10,000 yata, 10,000 pesos to 20,000 pesos yata yung multa para sa mga private vehicles na dumadaan sa busway ng EDSA bus carousel. So ngayon nung nahuli siya, hinuli talaga siya, no, tinikitan. So nung tinikitan siya, ang ginawa niya, nagbigay pa siya ng reward. Congratulations kasi hindi daw nagpatinag ang mga enforcer, MMDA. Hindi daw nagpatinag, hindi sila nailang or yung parang na-intimidate, no, nahulihin yung napaka high-end na sasakyan. Hindi ko lang alam kung ano pa ng sasakyan na yun na gamit ni Chavit Singson, pero napaka high-end. So kahit pa napaka high-end, hindi basta mga mamahalin, no, na sasakyan, still hinuli nila. So ang ginawa ni Chavit Singson, nagbigay pa siya ng 100,000 pesos as pabuya or reward sa katapangan na ginawa nung enforcer na nag-issue ng ticket sa kanya na nanghuli. Di ba? So yun yung kumbaga pwede may point, may din siya, may point din, pero kung isipin niyo na lang, di ba? So kung yan, kung entitled is entitled, no, kasi mayaman, rich kid. So what if nagmamadali siya? Sabihin natin, di ba, one time si Mayor Richard Gomez ng Ormoc City, di ba, nabanggit niya na parang hindi naman sa naiinggit, pero parang sabi niya wala naman talaga daw masyadong dumadaan sa bus carousel. So baka daw baguhin daw yung batas sa busway na yun, na kapag hindi masyadong busy, baka pwedeng papapasukan, padadaanan ng ibang mga motorista, ng ibang mga private vehicle. Nang sa ganun daw ay medyo mabawas-bawasan yung traffic na-experience yung traffic, no, yung congestion sa daan, sa highway, sa EDSA. So syempre, di ba? So isa lang yun. So what if kung hindi siya si Richard Gomez na nagsasuggest lang. What if kung diretso na siyang dumaan sa busway, di ba? Kasi nagmamadali, may hinahabol na oras. So ang gagawin niya ay papasok siya sa busway, sa EDSA carousel lane, di ba? So okay lang naman na mahuli siya. Kumbaga parang parang patsamba na lang.
Oh, swertihan na lang kung mahuli o hindi. Kung mahuli, okay lang din naman kasi what is 10,000 pesos, what is 20,000 pesos, di ba? Masyadong afford lang 'yon. So sana ganun ang gagawin sa Pilipinas, no, sa hindi lang dito sa sana itong style ni Ramon ang and management or San Miguel Corporation. Sana ay gayahin, no, yung ganong estilo dito sa buong Pilipinas, hindi lang sa NAIA, na lahat ng mga fines, lahat ng lahat ng mga multa or mga penalties ay big papatawan ng napakalaking halaga. 'Di ba? Sana ganun. Meron lang ako i-share. 'Di ba nauso na ngayon yung red notes. So shout out diyan sa mga nanonood. I mean, sino bang nanonood diyan ngayon guys? Sino bang nakakilala kay Sastro Gando Sasot? Yung magaling sa magaling sa yung International Relations of Law o ano ba 'yan, sa International Relations ang kanyang expertise naman. So meron siyang sinishare na mga conversation sa Red Notes, isang apps yan made in China na apps, so parang TikTok ganun. So sinishare niya yung mga topics, mga exchange of messages and replies and conversation ng mga Chinese and Americans na napag-alaman ko na sa China pala, kapag kahit pa malaki ang sahod mo, as long as ang trabaho mo ay napakahirap, napakabigat, super stressful, grabe yung task, basta stressful o nakakapagod, mabibigat na trabaho, kahit malaki ang sahod mo, hindi ka daw babawasan ng tax. Tapos ang mga naman doon, ang mga nagpapaupa ng bahay, basta wala, ang taxation doon ay hindi siya implemented para sa lahat, no. Kumbaga ang pinapatawan, hinihingin lang talaga ng buwis ay ang mga mayayaman, may kaya. For example, kapag yung mga luxury items, so mga luxury ng mga materials, for example, mga sasakyan, mga high-end na mga bag, relo, mga jewelries, alahas, lahat-lahat yan ng mga high-end, mga luxury, yun daw yung pinapatawan ng malalaking buwis ng tax. Ibig sabihin, yung China is napaka strict nila sa mga mayayaman, no. Talagang mas priority nila habulin ang mga may kaya, mga can afford, no, mga rich people. So pag mahirap lang doon, hindi exempted sa mga taxation. So sana ganoon din sa Pilipinas, no. Mas kumbaga meron akong naisip kapag mayaman, for example, naka 4 wheels, kunyari ang sasakyan niya is ano ba pinakamahal na sige, supercar, no, sports car, Lamborghini or mga ano pa mga high-end na mga sasakyan. Yun lang alam ko, no, Lamborghini. O di kaya yung Ferrari, sige, for example. So pag Ferrari, pag once yan ay naka-violate siya sa kalsada ng mga traffic rules and traffic rules, so ang gagawin sana is 5 million ang multa, ganon, di ba? O kunyari obstruction ang kaso ng naka-Ferrari, so sana ang multa ay 10 million ang fine. So kung naman ang kanya namang sasakyan ay naka tricycle, ang fine naman ay sa 10,000 lang, pwede ganon, or 5,000. So ibig sabihin, hindi siya para pang mahirap lang, no, ang batas sa Pilipinas. So para sa lahat talaga siya. So di hamak na mas mag-iingat itong mga mayayaman, kasi kahit pa-afford nila, syempre manghihinayang din 'yon, di ba? Sa kanilang pera. So sana ganun ang gagawin, no, dito sa Pilipinas. Sino kayang magiging presidente na makagawa ng ganun? Iboboto ko talaga pag yun ang isa kanyang advokasya. Yung pro-poor. Si Digong, na siya, pro-poor na siya talaga na tao. Like, ang dami niyang ginawang batas, ang dami niyang mga pinirmahan, no, ng mga resolution, ang dami niyang pinirmahan, ang dami niyang inapprove ng mga batas na ang makikinabang ay ang mga mahihirap. For example, yung free college tertiary, di ba, mga free college law. So sa daming presidenteng nagdaan sa Pilipinas, natatanging si Digong lang talaga ang may lakas na loob na ito'y lagdaan, no, at gawing batas. So yun, isa lang yun, for example. So sana yung susunod na presidente next kay Bongbong Marcos ay may kakayahan, no, ay may ganong advokasya na ang gagawa ng batas na mas mabigat at mas malaking parusa para sa mga mayayaman. O kapag mahirap naman, malaki din, pero wag naman yung ipantay lang, di ba? For example, beating the red light, 500 pesos, mayaman o mahirap,
parehas lang yung multa. 500 pesos, di ba? So sino ba yung mahilig magbeating the red light? Siyempre may mga kaya no, yung may mga mamahaling sasakyan, may kaya eh. What is 500 pesos, di ba? So yung mga tricycle driver, talagang iyak na yan sa 500, nanghihinayang yan. Kasi panggas na lang nga lang eh, pambayad pa sa multa, di ba? So parang ganun. So sana taasan. Kumbaga depende sa capacity ng isang tao. Pag mayaman, milyonaryo, 'yun. 10 million ang ang multa. At ang kulong naman ay 20 and 20 years imprisonment. Kapag ka mahirap naman, naka-tricycle lang, naka-pedicab. So ang multa sa tayo for example lang beating the red light. Yung pinaka-basic na mga yan eh. Mga nababiolate ng natin mga motorista. So pag mahirap naman yung mga namamasada lang no, ng mga pedicab driver. So yun nga 5,000. Oh, syempre, malaki na 'yun ha para sa tricycle driver. Tapos ang pagkakakulong ng 5 taon o 2 taon, pwede ganun. Eh di sana lahat mag-ingat, Syempre, 'di ba? Mayaman at mahirap mag-iingat. Kasi mabibigat yung parusa at multa. Anyway, so balik na tayo dito sa sa food court area, no? Sa shop and stores. Shopping and dining area. So ano bang nabago dito? So dati kasi itong lugar na to dito, may mga nakalagay dito mga benches. Ayan oh. Yung metal benches yan. Ngayon andyan na siya sa unahan, nilipat na. Na-move na siya dito. And yung tindahan, ganun pa rin naman oh. Uncle John's. Na parang 7-Eleven yan eh. So Uncle John, andyan pa rin siya. Only Rice, parang yan, sarado. Okay. Pero itong mga food court dito, walang nabago no, walang nadagdag, walang nabawas. Jollibee andyan pa rin, Pancake House, Potato Corner, so siguro sarado na kasi gabi na no. No, Shakey's, so andyan pa rin sila, Raku. So existing. So walang nadagdag dito na area at wala ring nabawas, walang nawawala. Ito lang yung setup ng upuan na dati dito. Ngayon andyan na sila sa unahan. Okay, so ano ba to? Third floor to, di ba? Sige, puntahan pa natin. Ikot pa tayo dito sa pinaka-unahan, pinaka-dulo. Okay, so ito ang dining area na itong Uncle John's. Dati dito, meron to dito yung mga habak dito yung silya, upuan, lamisa. So ngayon, one lane na lang talaga sila. So ibig sabihin itong si Ramon ang talaga ang kanyang diskarte, ang kanyang style is parang mas mas prefer niya ang maluwag. So ibig sabihin hindi siya mukhang pera Kasi pabor niya pag maraming tindahan, di ba? Kasi mas maraming tindahan, mas marami siyang sisingiling renta. Oh, pero ang ginawa niya, tinanggal niya yung mga tindahan na iba para mas lumuwag. So yung spa na to, andito pa rin percent pa rin sila, existing. Kenny Roger, McDonald's sa unahan. Galing so iba yung style ni Ramon Ang. So mas particular siya sa mas maluwag, mas spacious. Galing. So tingnan nyo tayo ba apektado pa tayo mga mahihirap sa ginawa ni Ramon Ang? Di ba hindi? Nasa kanyang management. Ang affected dito yung mga mayayaman, may kaya. Yung may mga pambiling sasakyan, 'di ba? Yung may mga sasakyan in particular. So talagang sila, hindi sila makakapag parks ng ganon katagal kasi nga napakamahal. So in short say, yung talagang pinaka kailangan na mag-park sila yung talagang makaka-park. So yung mga wala lang, trip lang kasi what is 300, 'di ba? Wala na, 'di ba? Itong area na to dito, 'di ba? Napakaluwag spacious. Andyan pa rin yung yung mga tindahan. May Wendy's, bago lang to dito, pansin ko. Parang walang Wendy's dito dati. Ay, meron na pala, diyan na pala. Sorry. No. So, dalawang Wendy's. So, anong nabago sa NAIA Terminal 3? So far, wala pa tayong masyadong napansing malaking pagbabago. Although noticeable lang talaga ang pagiging mas maluwag nito kumpara dati. Dati kasi siksikan
ngayon oh, napaka-spacious. Gizmo Central. Mayroon lang tinignan dito kasi ito kasi yung nauuso ngayon eh. So kapag ka nasa Maynila ka na napakainit ng lansangan ng kali na dito. So perfect talaga to. Biwit-pitin kahit saan. I mean ano, dito sa Maynila. Click yan dito kasi napakainit. Okay, so labas na tayo. So proceed tayo sa unahan. So andyan pa rin yung ano natin, McDonald. So dito parang ano no, may tinanggal silang mga tenant dito. Dati meron to dito eh. Wala tong bakante. Ongoing maintenance. Please bear with us. So pinarenovate ni ano no, Ramon ang in management. So dito na-close na. Salad stop. So meron siyang ano, mga pinapabago sa lugar. Ito McDonald. Okay, ganun pa rin ang setup ni McDonald. Yung mga lamesa ganun pa rin no. Walang nabago, walang nabawas. Ay ito parang may ano to dito dati, mga lamesa. Ngayon wala na, tinanggalan. Pero ito dito, meron pa rin to. Pamilya ko yan kasi dito ako kumakain no. Kung hindi ako mag-Jollibee, McDonald. Yan na naman talaga ang maabot no ng masa. McDonald and Jollibee. Okay. So, pasok tayo sa food hall. Dito muna pala sa likod, sa The Wings Transit Lounge. Na kung saan mas mahal na sila ngayon, no? Nag-increase. Grabe no, kumunti, lumiit or humina yung ano, yung ating tourist arrival sa Pilipinas sa panahon ni BBM. So ibig sabihin hindi effective no yung kaya ano slogan na Love the Philippines. Okay na yung ano, okay na sana yung ano dati, di ba? Yung it's more fun in the Philippines, talagang binago pa. So Love the Philippines. Okay, so meron pa sila dito existing pa rin. Ito bago, wala to dati. Okay, so dito naman yung sa international area, no, departure area for international. So doon sa kabila, domestic departure area for domestic flights or domestic, yes, domestic. So dito naman yung international departure area. Diba? Mas classy dito na area no. Parang ano siya, parang status symbol. So pag international na departure area, so yung kailang ano dining area, yung kailang mga shops mas medyo mas social no. Kumpara doon sa kabila. Pero okay na naman ang mga dining, mga shops din sa ano eh. Mga shops in store doon sa departure area. Pero di hamak na medyo mas pricey ito dito. Medyo elegante, mas high end. Okay? So food hall na ho tayo. Gutom na din, kailangan kumain. Food hall. So sana meron tayong ano dito no. Afford na pagkainan. Max Restaurant. Akala ko itong Max Restaurant ano siya, international or ano siya, imported na brand or restaurants. Dito pala siya sa Pilipinas no. Shout out kay kay Jackie Schafferhofer. Kasi yan ang lagi niyang banggit no, na puntahan ko daw yung Max Restaurant sa Davao. I-review, tingnan kung meron pa ba. So ito na yon. Okay, so ang ano dito, ang sa food hall naman, parang sila yung mga mas nadadagdagan na mga tenant area. Dati bakante to dito. Pasosyal naman itong lugar na to. Ano to, parang Chinese no.
90 Express Chinese or Taiwanese. Paras lang yan. Taiwan, Chinese, Hong Kong. Paras lang ba? Max the house that fried chicken built. Golden Wong Cook. So ano to? Chinese. Okay. Chowking. Oh, ang laki ng Chowking dito, no? Army Navy. Pinakamalaki talagang tourist money na binibigay sa Pilipinas ay itong tourist money ng Chinese. Dami kasing Chinese, billions. Billions population. Only Yang Chow rice. Sarap nito. Rice meals fit with black bean. Bento box sa Chinese na no, Chinese restaurant. Diced beef. Oh, mura lang oh, kaya lang, afford lang natin. Tag ano, 475. Kung Pao shrimp, castle shrimp no. Kung Pao shrimp, diced chicken fried noodle 368. Oh, Anli Yang Chow. Ano ibig sabihin ng Anli Yang Chow? Di ba? Social pa. Ganda pa ng ano. Shanghai. Ano tawag nito? Shanghai Saloon. Modern Chinese. Since 2019. Galing. Gutom pa naman. Vegetarian noodle soup with char siu bun. Lomin noodle. Yan, lomin. Lamin. Nakatry na ako yan. Masarap yan. At saka nakapagluto na ako yung ano, lomin or lamin noodle soup. Wonton noodle. Okay. Dong po pork. Wonton, lamin. Iba pala yun. Lomin pala yung tinutukoy ko sa inyo. Yung ito, lamin. Diba? Ibang lamin siguro sa lomin. Okay. Vegetarian noodle. Noto. Sige, wag tayo dyan. Okay, Meregires. Diba? Ito yung ano, nasa confidential ni ni VP Sara, si Meregires Priatos. Na ang ending si Lisa Tanas lang pala. Lisa Tanas. Liza Araneta Marcos. Banapol. Oh. Okay din dito, Banapol. Merry Grace. KFC. Sige, okay na tayo dito, no? At lalabas na siguro tayo. Alis na. Ikutin na natin dito tayo lalabas sa kabila. Runway Manila Footbridge. Raminagi. Via Mare. Familiar ko lang yung mga pangalan ng mga restaurants pero di ko pa yan na-try. Jollibee lang talaga sa Kalam. Jollibee and McDonald. Mang Inasal. Okay, no? Naikot pa natin ang buong food hall and labas na tayo dito. So, ito naman yung check-in counter ng Cebu Pacific ulit. For international. Kasi domestic dun sa kabila. Merry Grace. Nakatry na ako niyan sa may Baguio. SM Baguio. Okay na, no? Tapos na tayo dito. Baba na tayo ng second floor. O di kaya hindi na lang tayo bababa ng second floor. Wala na tayong dapat tignan doon kasi alam naman natin ano meron dyan, no? Yung
mga offices na kasi ang meron sa second floor. So ground floor lang tayo, diretso doon sa may ano, yung lagi ano tawag dito, yung iiwanan yung mga ano, bagahe. Okay. O ha, sa mga kunyari may mga bagahe, maraming kuan, mga dala, mga bag, mga luggages, tapos wala kayong ano, wala naman kayong meron kayong pupuntahan, 'di ba? Tapos pero kayong ulit na antay na flights. So meron kayo ditong ano, may iwanan ng mga bagahe. Dati 300 lang yun eh, 4 na oras. Hindi ko alam ngayon kung ganun pa rin ba yung presyohan. Ayun o, baggage storage. Tingnan natin kung magkano. Kung same pa rin ba dati. Alright. So, handover 4 hours. 24 hours, 350 daily. Okay. So yun o. Kita nyo na yun. Screenshot na lang for more information para sa ano. Okay, gutom na talaga, di na kaya. So, kuha na lang tayo ng ano. Ay, hanap na tayo ng kainan. So, yung Jollibee dito, yun oh. Ngayon wala na. Tinanggal ground floor. Maging si McDonald's. So, yun natira ay si Burger King. So, ngayon ay kailangan natin mamili no? Kung saan tayo kakain, Jollibee or McDonald's. O, diba? Wala na, no? Jollibee no more. Currency exchange. Ito sila sa escalator. Dollar. Magkano yung dollar ngayon? 58. Ayun. Daming arrivals. Okay tayo dito, no? Balik tayo sa McDonald's at doon tayo kakain. Baka mas masarap doon sa McDonald's. Okay, so maraming thank you. Sana ay meron kayong nagustuhan nyo ang ginawa nating pag-iikot dito sa Terminal 3. So, first time ever in the year 2025. So, ang changes, yun lang. Ang pinaka-noticeable changes dito is yung pagluwag no, ng hallway. Tinanggal yung mga dating nakalagay na mga upuan. Tapos yun, binawasan yung mga tindahan, yung mga shops and dining restaurants. Hey, ngats!